Hola! Toleleche, toleleche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay July 27, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, isa na namang talinghaga ang inilahad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil na mustasa sa kanyang bukid. Pinakamalit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy, pat napapamugaran ito ng mga ibon sa mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihahalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umaalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat sa pamamagitan ng talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga at ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula nang dikain ang sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Monday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, gumamit si Jesus ng 2 talinghaga upang ilarawan ng kaharian ng langit. Una, yung butil ng mustasa. Ito ang isa sa pinakamaliit na binhi na kilala noong panahon ni Jesus. Pero kapag tumubo, nagiging malaking puno, nagiging malaking halaman na maaring pamugaran ng mga ibon. At pangalawa, ay yung lebadura. Napakaliit lamang ng lebadura kung ihahambing sa dami ng harina. Halos hindi ito napapansin, pero unti-unti ito ang nagpapaalsa doon sa buong harina, doon sa may buong masa ng tinapay. Kaya sa 2 talinghagang ito, iisa ang mensahe. Ang kaharian ng Diyos ay hindi laging nagsisimula sa mga bagay-bagay na malakihan. Madalas, ito ay nagsisimula sa mga bagay na tila ordinaryo at halos hindi natin napapansin. Kaya, pagka tinignan natin, ano ang common sa 2 talinghagang ikinuwento ni Jesus? Pareho silang nagsimula sa maliit. Kung tutusin, kapag tinignan mo sila, parang wala silang halaga. They are insignificant. Pero huwag nating tingnan yung laki nila. Ang tingnan natin ay yung effect nila, yung epekto nila. Ang maliit na butil na mustasa ay nagiging punong masisilungan ng mga ibon. Yung kaunting lebadura ay nagpapaalsa ng buong masa. Hindi sila marami, hindi sila malaki, pero malaki ang naidudulot nilang pagbabago. Hindi ba ganyan din ang buhay natin? Minsan iniisip natin na kailangan nga natin gumawa ng malalaking bagay para maging kapakinabang. Kaya nga, ano bang nagiging motto mo ngayon? Ano nagiging mindset mo? Saka na ako tutulong kapag mayaman na ako. Kapag marami na akong oras, saka ako magsaserve. Kapag may mataas na posisyon na ako, saka ako makakagawa ng pagbabago. Pero baka nakaligtaan natin na ang Diyos ay expert sa paggamit ng mga bagay na tila maliit sa mata ng tao. Hindi mo alam, yung isang simpleng ngiti mo sa taong may mabigat na dinadala ay iba ang naging epekto nito. Yung isang message na napakasimpleng, kumusta ka na? Yung isang paghingi ng tawad, yung isang taimtim na panalangin para sa isang kaibigan,
yung pagdalaw natin sa mga may sakit, yung tahimik na pagtulong na walang hinihintay na kapalit. Sa tingin natin, maliit lang yung mga iyon. Pero maaring sa taong tumatanggap nito, yun na pala ang dahilan kung bakit hindi siya sumusuko. Baka yung simpleng pakikinig mo ay nakakapagpawi noong feeling na being lonely sa ibang tao. Baka yung simpleng salita na puno ng pag-asa, ito ay nagpapabalik ng confidence sa isang taong nawalan ng tiwala sa sarili. Baka yung maliit mong kabutihan ay nagiging simula ng kanyang pagbabalik loob sa Diyos. Kaya ngayong araw na ito, challenge natin sarili natin. Let us extend a small act of kindness, a small act of random kindness. Hindi natin alam anong mararating nito. Let us pray. Panginoon, maraming salamat dahil pinaalala mo sa amin na hindi mo sinusukat ang aming halaga sa laki ng aming nagagawa. Turuan mo kaming huwag maliitin ang maliit na pagkakataong magmahal, maglingkod, at gumawa ng kabutihan. Bigyan mo kami ng pusong handang ngumiti sa nalulungkot, makinig sa nangangailangan, at magpatawad sa nagkakasala, at tumulong kahit walang nakakakita. Amen. Friends, may kakilala ka bang pakiramdam niya ay parang wala siyang silbi o napakaliit lamang ng kanyang naiambag? Share natin yung audio gospel na ito. Share natin ito sa ating mga kaibigan, kakilala, sa mga GC natin, sa mga kamag-anak natin. Hindi mo alam yung simpleng pag-share na ito ngayon, baka ito yung butil na mustasa. Ito yung gamitin ng Diyos upang magbigay sa Kanya ng bagong pag-asa. Muli, ako po si Diyos ang pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.